Kuyang Joseph, hindi nga po nagustuhan ang prediksyon ni JM Siasat at ni Attorney Ed Tolentino. Hindi niya nagustuhan yung sinasabing unprofessional daw si Coach Jason. Kaya sabi ni Kuyang Joseph, hindi na kailangan ng magkapatid ang isang professional dahil wala na raw silang tiwala sa iba pang trainer. Kaya wag na raw siraan ang dalawang magkapatid dahil kung manalo si Cuadro Alas, siguradong sunog daw silang lahat. Ayan mga boss ang pagtatanggol ni Kuyang Joseph sa dalawang magkapatid. Kaya abangan na lang po natin ang kanilang laban ngayong June 6. Sa ibang banda maraming fans ang gustong makita ulit na maglaban si Guillermo Rigondo kontra Nonito The Flash Donaire. Edad 45 na ngayon si Rigondo at kakapanalo pa lang. Pinaglaruan nga niya yung kalaban mga boss eh. Samantala si Donaire edad 43. Kung baga sagrado mga boss, line of 4 na silang parehas. Kaya kung magkaroon pa ng rematch, pwede naman siguro. Pero nakadepende na lang yan kung merong promoter na interesado sa kanilang laban. Matatanda ng unang laban nila taong 2013 pa, kung saan panalo si Guillermo Rigondo via unanimous decision. Naglaban po sila noon sa 122 pounds super bantamweight. Sabi ni Donaire sa huling interview niya, marami pa daw siyang laban na darating at posible sa Japan. Dahil hindi pa nagre-retiro si Nonito The Flash, maraming fans ang nagsasabi na baka gawing pagkain na lang si Donaire ng mga Japanese fighters. Baka gagawin na lang daw siyang pampataba sa mga pausbong na boksingero kung laging natatalo sa mga Japanese. Pero kung siya naman ang nananalo, siguradong tagakain pa rin si Donaire sa mga batang Japanese. Nasasabi ito ng mga fans dahil 2 beses na pong natalo si Donaire sa Japanese. Natalo na siya kay Seiya Tsutsumi at kay Rico Masuda. Pero syempre si Donaire pa rin ang masusunod dyan kung gusto pa lumaban. Kaya suportan na lang po natin ang bawat laban ni Nonito The Flash. Sa ibang banda, sinabi nga po ni Shakur Stevenson, kung sakaling maglaban si Naoya Inoue at Bam Rodriguez, mas papabor daw si Shakur Stevenson kay Rodriguez dahil nakita na raw niya na bumagsak na si Naoya Inoue laban sa Southpaw. Naniniwala si Shakur Stevenson na may sapat na lakas si Bam Rodriguez para tumbahin si Naoya Inoue. At taglay daw lahat ni Bam Rodriguez ang skills para talunin si The Monster. Tinawag nga niya na Kryptonite Naoya Inoue. Kaya sana makita natin yan balang araw si Bam at Naoya Inoue mga boss. Para naman magkaalaman na kung sino talaga ang matibay. Sa ibang banda, Dren Broner binunyag na sa loob ng 6 na buwan. Magiging millionaire ka agad. Ayan mga boss, sa pamamagitan ng pag-livestream niya sa Kick, magiging milyonaryo na raw agad si Broner. Pinakita nga niya sa kapwa niya influencer na si Neon, nagulat sa laki ng kinikita ni Broner. Siguro may malalaking sponsor na itong si Broner kaya malaki ang kinikita. Samantala ito naman yung paparting na laban na dapat abangan. June 13, Jesse Bam Rodriguez versus Vargas. June 27, laban ni Zayas versus Jaron Ennis. July 25, Spence versus Tim Tszyu. Canelo versus Mbili, September 12. September 12 din ang laban ni Ryan Garcia versus Conor Ben. At September 19, laban ni Mayweather versus Pacquiao.